Nagawa nila yung 2 billion lang, nagmula sana yung pagkain. Pero inuna nila yung 500 billion pesos na ayuda na aminin na lang natin na in aid of elections yun. Naglulukohan pa ba sila? Sila ba naglulukohan? Kasi tayo hindi na. Bulat na tayo. Alam naman natin kung para saan yung 500 billion pesos ngayon. Tapos may manlilimos, may manglilimos ng pera sa Abu Dhabi ba yun? Oo, ngayon. Hindi government employee. Hindi government official. Wala din official designation. Pero siya yung nakikipag-usap dito, para sa ilalagay sa Maharlika Investment Fund. Yung 500 billion, alam niyo, kung nilagay nila sa Maharlika Investment Fund, piso na yun. So may pera sana tayo para sa infrastructure. May pera sana tayo kalye, bridges, o kaya makapaghikayat tayo ng investors sa Pilipinas. Pag may investor sa Pilipinas, may trabaho. Pag may trabaho, baka yung ilan sa inyo makauwi na. Ayaw din niya kayong uwi. Kasi kung gusto niya yun, mas maayos yung buhay sa Pilipinas. So ano yung epekto? Walang bagong trabaho, tumataas ang crime rate. Sunod-sunod po yun. Walang trabaho, walang pera, mahal ang pagkain, mahal ang tubig, walang trabaho. Anong meron tayo? Pero meron tayong Inday Sara. Meron tayo equals pag-asa. Alam mo wala si Inday. Walang pag-asa. Pati ako, dito na siguro nagtatrabaho. Ang punto dito is, buong-buo ang paniniwala natin na ang pag-aayos ng buhay natin, tuloy-tuloy. Wala na sanang tao na nakakalitan na nagsusulat kung sino yung gusto niya maging presidente kasi magbabago buhay niya. Ang pangarap natin, sana nakakauwi tayo. Sana madaming trabaho. Sino bang may gusto na nanghihilay sa pamilya? Diba ang ganda sana kung tuloy-tuloy yung progress, daming nakauwi, or at the very least, yung pinapadala sa inyo, hindi nagkukulang. Pero sa ngayon, alam ko, marami nang nagkwento, ang dami nagkulang. Kailangan dagdag, kailangan dumadagdag. Hindi yung needs hindi tumadami yung pangangailangan ng mga tao. Nagsisikip na nga ng sinturon. Sinturon, yes. Pero madagdag pa rin, pinapadagdag pa din yung padala ninyo. May hanggan na lahat. Aabot tayo dun sa punto, pag piso na lang ang tinaas ng presyo ng bigas, hindi nakakain ng mga pamilya natin. Aabutin pa ba natin sa galit? Kain na yan! Si Mana pa! Si Papa! Si Hoy ng Papa! Ano una natin gagawin? Kain! Kain! Hindi ako naniniwala na ang salita ay hindi gawa. Kaya kami dito, marami dito, yan, sina Attorney Vic, sina Attorney Harry, tina-target kami, target kami ngayon. Yes! Nandito kami! Hindi sana, baka murahan lang sa social media. Sige, game! Sanay tayo dyan. Pero hindi, lumalampas na sa ganun. Ang request lang namin, hindi dapat kami lang. Kung mayroon kayong nakikita na hindi tama, kung na kayo ay napudol, kung meron kayong nakita na hindi man lang niya tinutupad, hindi man lang niya ginagawa ng paraan para siya po yun, guys. Magsalita rin tayo. Alam niyo kung bakit targets kami? Kasi kayo maiingay. Hindi lang kami maingay kasi nasasaktan sila. Kasi nararamdaman nila. Kasi natatakot sila sa atin. Kasi natatakutan nila yung katotohanan. Kasi natatakutan
nila, lahat ng pangarap nila sa atin, budol yun. Pangarap lang para sa kanila yung gusto nila. Sino ba dito yung masaya? Wala. Tumataas presyo ng pagkain. Sino yung tawa ng tawa nung nag-concert? Ano, diba? Nangako na, nung ano yung pangako ng Presidente Rodrigo Duterte? A comfortable life for all Filipinos. Anong pangako sa atin ni BBM? Continuity. So, comfortable life pa rin. Ang problema, sa 2 taon, meron ba tayong nakita na gumalaw? Parang ano na eh, diba? Sir, galaw nyo naman yung baso. Parang ano eh, spirit of the glass, wala. Wala. So, anong gagawin natin? Unang-una, malakas ang boses natin. Kayo, lalo na kayo OFWs. Ang ekonomiya babagsak kung hindi kayo nagpapadala. So, anong gagawin ninyo? Pamilya ninyo. Hindi. Pero kaya ninyong sabihan ng pamilya ninyo. Kailangan din nila suportahan yung hikayat natin. Uy, umayos nga kayo. Ano sabi ni Pangulong Duterte? Umakyat kayo dyan, wala kayong alam. Dagdagan pa natin, umakyat kayo dyan, tapos wala pala kayong gagawin para sa taong bayan. Nakikita natin maganda buhay nila. Uy, congratulations, okay natin. Sila. Sana sinama tayo. Di ba sama-sama tayo babangon ulit? Oo sila. So, ang request ko, kailangan united tayo. Kailangan iisa yung boses, iisa yung hikayat natin ng pagbabago. Kailangan malakas at consistent tayo. Isang tabi natin yung mga differences natin. Maliliit yan eh. Minsan nga kahit yung mga pink, alam niyo kung bakit di sila nagsasalita. Alam nila tama yung hikayat natin. Alam nila yan. Alam ng mga dilaw na tama yung hinihingi natin. Hinihingi nila dati yun eh. Alam nila na sumisigaw tayo para sa justisya. Bakit sila tahimik? Hoy, tawang-tawa ako doon sa pambansang dalaga. Gigil niyo ako. Pero ang punto natin dito is tayo, nagawa natin ang panahon ni Duterte. For the first time, may isang naging Pangulo, wala siyang kakampi sa Kongreso. Pero, siguro si Kong Alvarez, di ba? Si Bebot. Sino pa? Parang dalawa lang sila. So, unang sona ni Presidente Duterte, wala naman sa inyo tumulong sa akin. Pero siya ang presidente. Ibig sabihin, nagawa natin dati, magagawa natin ulit. Hong Kong OFWs, kayo po, ang laki ng boto ninyo noong 2016. Kaya kung magkakaisa tayo, mauulit natin yung pagbabago. Because Hong Kong OFWs are maisog. Maisog! 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 Tandaan nyo ha, kayo, lahat, every single one of you, lahat kayo, instrumental, walang iwanan to. Magkakasama tayong lahat. Yung pagbabagong nagawa natin ng 2016, mas ilalampas natin this time. Kasi mas matalino tayo na nabudot na eh. Natuto na tayo, di ba? Alam na natin kung sino yung mangbubudol dito. Kung sino yung nanamantala sa ating paniniwala na itutuloy ang pagbabago. Yes. Diba? Hindi na yung mauulit. Ang iuulit natin, ibalik yung espiritu ng 2016. Pagbabago na ginawa natin ng 2016, hindi lang ibabangon, mas marami na tayo ngayon. Correct. So, wag pong kakalimutan. Hong Kong OFWs, you are maisog.
we are all maisog. Tungkol sa pagbabago. Maraming salamat sa inyo.